Magandang umaga Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jason. Ako po ay 30 anyos. Isa po ako sa mga suking tagapakinig ng inyong channel. Ang totoo po niyan, marami na akong naririnig na mga kwentong kababalaghan mula sa inyo. Mula sa kwentong aswang, multo, engkanto at lahat ng klase ng elementong nandito sa ating mundo ay nakilala ko at nalaman nang dahil sa mga channel na katulad ng sa inyo. Kaya naman pati mga kakilala ko ay nagawa kong ayain na pakinggan ang bawat istoryang pinapalabas ninyo. Tunay nga pong kapanapanabik ang mga kababalaghan na maghahatid sa amin ng sindak at aral sa bawat katatakutang nararanasan namin. Sumulat po ako sa inyo para sana ibahagi itong aking maikling kwento na matagal ko nang tinatago. Mahirap kasing ilihim ang mga bagay na alam ko namang balang araw ay malalaman din ng iba at ipapakalat sa mga kasamahan nila. Sa sobrang dami ng sekreto sa mundo, maganda man o hindi, ay wala nang ipinagkaiba ito sa mga suliranin na kailangang ipaalam sa iba para kahit papaano ay mapag-usapan. Ang aking mga kaanak po pala, partikular na ang aking tatay, ay nagmula sa pamilya ng mga antingero. Hindi ko maipagkakailang madalas kaming pag-usapan nung araw. Binibigyan ng kakaibang pagtingin ng mga taong nakakasalamuhan namin. Nirerespeto at tinitingala sa lipunan na aming kinabibilangan. Aminado akong maraming inosente sa aming lugar noong araw. Yung tipong kahit simpleng putahe na nag-e-exist ngayon ay pinagkakaguluhan pa kung masarap ba o hindi. Katulad na lang ng mga kakayahang mayroon ng mga tao noon. Nakakatawang isipin kung sino lang ang may baril noong araw ay siya na ang kinatatakutan. Kung sino ang nakapag-aral ay siya na ang tinitingala. Kung sino ang nakaririwasa ay sila naman ang sinasamba. Ang tatay ko ay isang tagapangalaga ng agimat ng kabal. Anya, binata lang siya nang ipagkatiwala ang agimat na iyon sa kanya. Mapusok siya noong kabataan niya. Mainitin ang ulo at masyadong matapang. Siguro, ipinagkatiwala ito sa kanya para malaman kung karapat-dapat nga ba siya sa nasabing agimat o hindi. Namimili daw kasi ang agimat ng mga taong gusto nilang maging tagapangalaga nila. Isinasa ilalim nila ang bawat taong gusto nila sa mga mahihirap na pagsubok na magpapalakas ng kanilang tunay na ugali, tapang at taglay na katalinuhan sa pakikipaglaban. Kwento sa akin ni tatay, uso ang mga nakawan noong kabataan niya. Marami sa mga tao ang nabiktima dahil ang mga taong tinatawag na magahat noong araw ang tinaguriang mababagsik pa sa mga kriminal. Kakaiba sila kung magnakaw. Hinahaluan ng pang-aabuso sa mga taong pinagnanakawan nila at ang pinakamasaklap ay pinapatay ang mga ito. Sila pa ang madalas na nagiging pasimuno ng bawat gulo sa nayon. Hindi sila nagbabait-baitan at mahilig sila sa pambubuli. Kaya naman walang may gustong makasalamuha ang mga taong kagaya nila. Mabuti na lang daw, isang tanod ang aking lolo. Protektado naman sila kahit papano. May katigasan nga lang daw ang ulo ni tatay noon. Kahit hindi pinapayagang lumabas ay lalabas pa rin. Kahit pinagbabawalang gumala ay gagala pa rin. Kapag napapagalitan ay tila bingi na lalabas lang at magpapatuloy sa gusto niyang gawin. Kahit na alam niyang hindi na ito kalugod-lugod sa mga mata ng kanyang mga magulang. Marami ang mga magulang sa nayon na iniiwasan si tatay na maging kaibigan ng kanilang mga anak. Makita pa lang nila ang mga ito na kasama si tatay ay nanggagalaitin na sa galit ang mga magulang.
Hindi na tuloy siya naging isang magandang ehemplo ng ibang bata noon sa aming lugar. Tingin nila sa aking ama ay nananakit at mapang-abuso. Kahit sa totoo lang ay hindi naman talaga. Aminado naman si tatay na may katigasan ng kanyang ulo at madalas silang hindi magkasundo ni lolo, pero hindi naman siya umaabot sa punto na ipinapahiya siya nito. Gayunpaman, hindi naman siya lumalayo kapag pinipili niyang gumala. Kontento na siya sa pananatili sa kagubatan habang pinagmamasdan ng magagandang tanawin doon. May napakagandang batis na napapalibutan ng makulay na bulaklak, mga batuhang makikinis at may magagaspang. Mga ibong malayang nagliliparan at humuhuni matapos makasampa sa bawat sanga. Itinuring itong paraiso ng aking ama, malayo sa maingay na bunganga ni lolo at sa pangangastigo nito. Malayo sa mapanghusgan nilang mga kababaryo at kahit na sinong may balak na sirain ang pangalan niya. Mas gusto pa ni tatay noon na mapag-isa kaysa sa makipagkaibigan sa mga taong wala namang ibang ginawa kundi ang magkunwari lang sa harapan niya. Sa kakagala niya, hindi niya inaasahang may mapapansin siyang kumikinang na bagay sa gitna ng isang madawag na kakahuyan. Gabi na noon at medyo madilim kaya mabilis niyang nahanap ang nasabing bagay. Nagliliwanag ito sa kalagitnaan ng mga halaman. Nakasabit ito sa sanga at mukhang mamahalin kaya sinubukan niya itong kunin. Medyo nahirapan siya sa pag-akyat na kaagad naman niyang naremedyohan. Mabuti na lang at sanay si tatay umakyat ng puno ng buko kaya kahit papaano ay kaya niyang akyatin ang nasabing malaking sanga. Kaso lang, napaatras si tatay nang harangin siya ng isang malaking tarantula. 2 beses itong malaki sa kamao niya. Ang buong akala niya ay katapusan na niya. Kilalang mabangis at kinatatakutan ng nasabing insekto. Nakakalason ng mga ito kaya naman gayon na lang ang sindak ni tatay. Halos hindi na siya gumagalaw sa takot na baka maagaw niya ang atensyon ng nasabing insekto. Wala pa naman siyang ibang panlaban maliban sa kutsilyong dala-dala niya sa bulsa. Napagtanto niyang ang tarantula pala ang tagapagbantay ng nasabing kumikinang na bagay. Bilog at tila ba pwedeng gawing palawit na kwintas. Napalunok siya nang makita ang taba at laki ng tarantula. Kaya siya nitong kagatin at patayin sa isang iglap lang. Ikinalma niya ang kanyang sarili. Dahil mabilis namang mag-isip si tatay, nakahanap kaagad siya ng paraan para malinlang niya ang nasabing malaking insekto. Ginawa niya ang paraan para malabanan nito habang kinukuha ang kumikinang na bagay na iyon. Nang magtagumpay si tatay, ginawa niyang pendant ang natagpuan at kinabit sa kwintas tsaka isinuot sa kanyang leeg na parang tropeyo. Wala siyang pinagsabihan tungkol sa bagay na natagpuan niya sa takot na mahusgahan ng mga tao sa kanila. Hindi pa niya alam na ang natagpuan niya ay agimat ng kabal. Isang uri ng agimat na sino man ang may suot ay hindi kailanman tatabla ng talim ng kahit na anong sandata, kagaya ng kutsilyo, bolo o samurai. Kailangan nga lang ay huwag abusuhin ang taglay nitong kakayahan dahil nawawalan din ito ng bisa kapag ang isang taong tagapangalaga nito ay may sinuway na batas na mayroon ng isang agimat. Nadiskubre niyang isa pala itong kabal nang magkaroon ng kaguluhan sa palengke kung saan napadaan lang siya. May ginang na sumisigaw ng hablutin ng isang magnanakaw ang hawak niyang bayong. Alam ni tatay na napakadelikado ng magnanakaw dahil may hawak itong patalim, pero hindi niya maintindihan ang kanyang sarili kung bakit humarang siya sa daraanan nito imbis na hayaan niya itong makatakas. Pinandilatan siya ng mga mata ng lalaki at saka hinugot ang dala nitong kutsilyo.
Bago pa man siya makagalaw, nagsigawan na ang lahat ng tao nang saksakin siya bigla ng lalaki sabay karipas ng takbo. Naiwan siyang nagulat at hindi makapagsalita habang hawak ang kutsilyong ni hindi man lang bumaon sa kanyang tiyan at ni hindi man lang siya nasugatan. Napasingap si tatay at dali-daling umalis sa lugar na yun. Nagtungo siya sa kagubatan at isinabit sa isang kakahuyan ng agimat niya tsaka sinubukang pagsasaksakin ng kahoy gamit ang kutsilyo. Ikinagulat niya ng husto ang nasaksihan. Ni hindi man lang nagalusa ng matandang kahoy na pinagsasaksak niya. Sa halip, ang kutsilyo ang naputol na animoy hindi kayang sugatan ng katawan ng malaking punong kahoy. Dito na napagtanto ni tatay na hindi biro ang kakayahang taglay ng kanyang agimat. Nagsimula siyang magtanong-tanong sa mga matatanda tungkol sa kabal. Pero kahit kailan, hindi niya ipinagtapat ang katotohanang siya man ay tagapangalaga ng agimat. Napag-alaman niyang ang nasabing anting-anting ay nagmula pa sa mga bayaning ninuno noong unang panahon. Karamihan daw kasi sa mga tagong kayamanan ay mga kaluluwa ng sinaunang bayani ang nagsisilbing tagapagbantay. Minsan, sadyang nagpapakita ang mga nasabing agimat para ipagkatiwala sa mga taong karapat-dapat para mapakinabangan. Ito ang dahilan kung bakit napunta kay tatay ang agimat ng kabal. Mabuti na lang, ginamit niya ito sa kabutihan. Hindi na mabilang kung ilang beses nang nakaligtas ng buhay si tatay sa aming lugar. Ito ang dahilan kung bakit kay laki ng respeto ng mga tao sa kanya sa kabila ng pagiging simple ng aming pamilya. Nang makilala niya ang aking ina, na natiling tagapangalaga si tatay ng kabal. Ilang beses na niya itong isinauli kung saan niya ito nahanap pero palagi pa din itong bumabalik sa kanyang posisyon. Hindi man lang siya nilulubayan ng kabal kaya naisip niyang hindi pa siguro panahon para iwanan niya ang pagiging antingero. Ginawa niya ang lahat para maging mabuting asawa at tagapangalaga ng anting-anting. Nang magbuntis nga si nanay at isinilang ako, tila nabawasan na ang angking kakayahan ni tatay sa pakikipaglaban. May mga panahong nagpapahiwatig ang anting-anting na nangangailangan ito ng mas malakas at mas batang tagapangalaga. Mabilis na lumipas ang panahon at tumatanda na si tatay. Nang ipagdiwang ko ang aking ika-21 kaarawan, kinausap ako ng masinsinan ni tatay. Ipinagtapat niya sa akin ang tungkol sa kabal at ipinaliwanag niya ang mga bawal at hindi pwedeng gawin ng nasabing agimat. Kalaunan, ipinamana niya ito sa akin. Wala naman akong ibang mapagpipilian kundi tanggapin ito bilang anak niya at nag-iisang tagapagmana. Kung ano ang ginagawa niya noon, sinusunod ko naman ito ngayon. Alam kong hindi biro ang mismong nakaatang sa mga balikat ko. Pero ito siguro ang landas na kailangan kong tahakin. Tuwing sumasapit ang araw na itinakda, dinadala ko sa gitna ng kagubatan ng minana kong agimat. Sinusubok ko ang tibay at kapangyarihang meron ito. Inaalagaan at pinapakain ko ito ng mga orasyon at dasal upang maging epektibo sa lahat ng panahon. Kailangan kasi itong konsagrahin o buhayin. Marami siguro ang hindi maniniwala sa akin. Bilang patunay, higit na malakas ang nasabing mga bagay sa araw ng Semana Santa. Pero wala namang pilitan kung sino ang gustong maniwala o hindi. Ang alam ko lang, hindi inirerekomenda ng simbahan ng pagtatago o pangangalaga ng kahit sino man sa mga anting-anting sa kadahilan ng hindi naman ito mula sa Panginoon. Ang mga anting-anting ay pakawala ng engkanto at iba pang uri ng elemento sa ating mundo. Sila ang nagsisilbing espiritu ng ating kalikasan. Sila ang pinagmumula ng mga enerhiyang nabubuo at nagiging bato
na siyang natatagpuan ng mga taong karapat-dapat. Sa kaso ko, hindi lang ako basta itinakda, kundi tagapagmana na din ng nasabing anting-anting. Marami na din akong nakasagupang masasamang loob na ginamitan ko ng aking lakas at talino. Sa tulong ng agimat ng kabal ay nagtatagumpay ako. Naaalala ko, katatanggap ko lang noon ang agimat ng may mangyaring hindi ko inaasahan. Inakyat kami ng mga magahat sa bahay. Gusto nilang patayin ang aking ama. Dahil sa napakatalas ng pakiramdam ko, dahil malayo pa lang ang mga masasamang loob, ay naaamoy ko na sila. Kaagad kong pinatago ang aking mga magulang at sinabi sa kanila na hindi naman ako masasaktan. Sinigurado kong hindi sila matatagpuan at hinarap ko ang mga magahat. Giniba nila ang aming pinto tsaka sila walang babalang pumasok. Nilibot nila ang tingin sa kabuuan ng aming bahay pero hindi nila alam na nakatingin na ako sa kanila habang nagtatago ako sa dilim. Nang simulan na nilang hanapin si tatay, ay hindi na ako nag-aksaya ng oras. Kaagad ko silang inatake at ibinuhos ang lakas sa pakikipaglaban sa kanila. Sinubukan nila akong saksakin pero hindi sila nagtagumpay dahil sa anting-anting na mayroon ako. Kalaunan, naiharap ko ang mga magahat kay tatay. Labis-labis ang takot nila sa pag-aakalang papatayin ko sila na hindi naman nangyari. Nangako silang hindi na kami guguluhin at humingi pa sila ng tawad. Ang isang antingero ay brutal pumatay sa makatarungang paraan. Hindi lahat ng may pinangangalaga ang anting-anting ay abusado dahil may mga takot din naman kami sa Panginoon. Sa ngayon, narito pa din naman kami sa aming tirahan at tagapangalaga pa din ako ng anting-anting. Masarap maging isang antingero, Kuya Chris. Basta nasa katwiran at hanap ay katarungan para sa kabutihan. Titingalain ka ng lahat. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Ako po si Jason ng inyong kaistorya. Magandang umaga, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Calvin. 29 anyos. Isa akong bartender sa isang sikat na bar sa mataong syudad ng Makati. Bali bagong subscriber mo po ako at masaya akong ibahagi sa inyo na hindi ako nakakatulog ng maayos hanggat hindi ko napapakinggan ang mga bago niyong uploads. Naging libangan ko na po ang makinig sa inyo. Kaya naisip kong ibahagi din ang aking kwentong karanasan noong minsang ginabi ako sa daanan. Sa tuwing may bago kayong uploads, ay hindi ko maiwasang manabik dahil mabubusog na naman ang aking kaalaman sa mga kwentong tiyak na kapupulutan ng aral ng bawat mga suking tagapakinig. Hindi ko na po babanggitin ang mga pangalan ng eksaktong lugar, ng tao at ng kahit sino pang sangkot sa pangyayaring ito, para makaiwas sa panghuhusga at mga pagtatanong. Ako po ay isa sa mga taong nais ibahagi ang aking karanasan, kababalaghan tungkol sa mga aswang. Malinaw na sa aking kaalaman na sila ay mga nakahihindik na klaseng nilalang at hindi na dapat hangaring makasagupa pang muli. Siguro'y sasabihin ng iba na kaartihan lang ang aking nagiging reaksyon, pero itong nakasalamuha kong aswang ay kakaiba at nakahandang pumatay. Hindi ko akalaing sa panahong yon ay may makikita pa akong nakakasuklam na aswang na buong akala ko ay makikita ko na lang sa mga litrato o mababasa sa kung anumang fictional books na naibibenta sa merkado. Kung hindi naman ay sa palabas na ginagampanan ng mga artista at mga drama sa radyo
na talaga namang kakilakilabot. Higit sa lahat, akala ko'y parte lamang sila ng aking bangungot at mga takot. Pero ang totoo, nakikihalubilo na pala sa atin ng mga aswang. Hindi lang natin alam kung paano nila nagawang makihalubilo sa atin na para bang mga normal lang na tao. Ang alam ko lang, ginagawa nila iyon para makahanap ng mabibiktima na alam nilang huhupa sa kumakalam nilang tiyan. Ang mga katulad nila ay mahirap layuan. Paanong hindi? Gayong walang mag-aakalang sa taglay nilang kagandahan at kakayahang magsimba, kumain ng asin at bawang, ay mga aswang pala sila na katulad natin. May iniingatan ding pangontra para wag silang tabla ng mga pangontrang ibinabato natin sa kanila. Maliban pa sa mga yan, may mga kakayahan silang hindi halos maipaliwanag kung paano nga ba nila ginagawa. Kaya nilang maghipnotismo ng tao. Kaya nilang magpanggap at manggaya ng muka. Kaya nilang maghatid ng bangungot o di kaya ay sumanib sa taong gusto nilang maging biktima. Isa sa mga may kakayahang ganoon ay si Dindo. Kilala ko siya dahil kapitbahay namin siya sa probinsya. Mabait naman si Dindo at palabiro. Pero ayon sa usap-usapan, ang kanyang mga magulang ang kinatatakutang aswang sa aming bayan. Hindi ko gaanong pinaniniwalaan ang usaping yon. Masyadong matatakutin si Dindo sa Panginoon para gumawa siya ng mga bagay na alam naming ikatutuwa ng kalaban ng Diyos. Sa katunayan, hindi ko maiwasang mainggit sa kanya. Nasa kanya na ang lahat ng magagandang bagay na pinapangarap ko. Mababait ang kanyang mga magulang. Suportado ang kanyang pangangailangan at hinahayaan siyang sumali sa lahat ng activities sa aming lugar. Kaya naman hindi ko alam kung bakit natatawag siyang aswang. Medyo naging ilang lang ako sa kanila nang bago pa lamang namin nakikilala si Dindo. Transfer siya sa aming paaralan. Matalino at mahilig sa math. Tuwing recess, bumubukod siya sa amin sa pagkain. Pinagtatawanan siya ng aking mga kaibigan kaya daw gustong mapag-isa ni Dindo dahil natatakot itong mahuli na atay ng tao ang ulam nito. Ako na lang minsan ang nahihiya sa aking mga kaklase. Masyado silang mapanghusga ni hindi pa nga nila kabisado ang ugali ni Dindo ay binubuli na nila. Madalas ko tuloy siyang ipagtanggol. Noong una ay ayaw niya na nakikialam ako sa issue ng mga kapwa ko estudyante sa kanya. Wala naman daw siyang pakialam kahit siraan pa siya ng mga ito. Pero naging mapilit ako hanggang sa tuluyan na nga kaming maging malapit. Naging magkaibigan kami na naging dahilan para magkasama kaming palagi. Kung minsan ay inaaya ko siya sa bahay namin. Pero mas madalas ako ang pumupunta sa bahay nila. Nung unay natatakot ako sa mga magulang niya. Akala ko kasi kahit umaga, nananakmal sila. Pero hindi naman pala. Seryoso kong tinanong si Dindo kung talaga bang aswang ang mga magulang niya. Hindi niya itinanggi ito at sa halip ay buong puso niyang ipinagtapat sa akin ang lahat. Anya, may tiwala siya sa akin kaya wala na siyang ibang pagkakatiwalaan magmula noon kundi ako lang. Napalunok ako sa kanyang sinabi. Para bang isang napakalaking responsibilidad ang iniaatang niya sa akin. Pero mabuti na lang nagampanan ko naman ng maayos ang aking pangako sa kanya. Wala akong pinagsabihan tungkol sa totoo nilang pagkatao. Sila ay mga uri ng aswang na sigbin. Nagiging aswang sila sa gabi, pero mga hayop lang pala ang kinakain nila. Sila ang dahilan kung bakit namamatay ang ilang buntis na baka, kalabaw at kahit aso sa aming lugar. Ang sabi pa sa akin ni Dindo
Hindi naman nila ginustong maging aswang. Nagmula lang ito sa kanilang mga ninuno na kahit anong takas pa ang gawin nila ay hindi nila kayang magawa. May mga bagay din na alam kong masyadong kakaiba pero sinusunod ko naman. Kapag dumadalaw ako sa kanila, hindi ko basta-bastang dinadampot at kinakain ang mga bagay na hindi nila sinasabing kuhanin ko. Yun daw kasi ang pinagmumulan ng mga yanggaw. Dahil sa kasabihan na kahit yung hindi para sa kanila ay kinakain, kaya nahahawaan ng pagkaaswang. Ang totoo nga raw, marami na silang nahawaan pero hindi na daw nila iyon kasalanan. Sadyang matitigas lamang ang ulo ng ibang tao kaya napapahamak ng walang dahilan. Ayaw din nila na dumadalaw ako kay Dindo sa gabi. Yun daw ang oras ng pag-alis nila para maghanap ng makakatay na hayop. Alam kong nakakatakot sila pero kahit minsan, hindi ko naranasang mapahamak sa kamay nila. Matapat na klaseng kaibigan ng mga aswang. Sila pa ang nagbabantay sa aming mga tahanan tuwing gabi. Minsan, may nag-akyat sa bahay namin para magnakaw ay sila pa ang gumapos. Nagsilbi silang tagapagligtas namin sa panahon ng aming pangangailangan. Dahil dito, ako man ay pinagbintangan nilang aswang. Minasama ng aking mga kababaryo ang pakikipaglapit ko kay Dindo, kaya gumawa sila ng paraan para mapatalsik ang aking kaibigan sa aming baryo. Makailang beses silang sinugod ng mga tao. Sinunog ang kanilang bahay at sinaktan pero hindi sila nagpatinag. Awang-awa ako sa kanila. Kaya naman bilang pagkilala sa aming pagkakaibigan, naiyak ako sa tuwa nang bigyan sila ng papa ko ng munting lote malapit sa aming bahay para doon na sila manirahan. Hindi sila kayang sakta ng taong bayan doon dahil ang aking papa ang siya mismong kapitan ng aming barangay. Mas lalong naging malalim ang pagkakakilala namin sa isa't isa. Sa katunayan niyan, sabay kaming pumasok ng kolehiyo sa Maynila. Nagbiruan pa kami nang malaman namin ang nais na kurso ng bawat isa. Ginusto niyang maging embalsamador, pero pinagalitan siya ng kanyang mga magulang. Sa halip, naging isang matagumpay siyang doktor. Nahihiya nga ako sa kanya. Ang lupang pagmamay-ari namin ay dinagdagan pa niya bilang pasasalamat sa kabutihang ibinigay di umano namin sa kanila. Kinausap niya kami kasama ang kanyang mga magulang. Ang sabi ng kanyang ama at ina, sila ay mga aswang at hindi magtatagal, mawawala din sa mundong ibabaw. Mas maikli daw ang buhay nila kumpara sa amin. Kaya dahil kinikilala nila kaming pamilya ay nais nilang ibigay sa amin ang lahat ng yamang mayroon sila. Hindi ko naman alam na iyon na pala ang huling pagkakataon na makakausap namin ng mga magulang ni Dindo. Habang abala kami sa kani-kanyang trabaho, nakatanggap kami ng tawag nila mama at papa. Hindi raw nila alam kung ano ang nangyari pero basta na lang naghingalo ang kanyang mga magulang. Nang umuwi kami sa probinsya, ay ang mga mapanghusgang tingin ng bawat tao ang sumalubong sa amin. Para bang tuwang-tuwa pa sila sa sinapit ng mga magulang ng aking kaibigan. May naulinigan pa akong usapan na kaya daw naghingalo ang mga magulang ni Dindo ay dahil hinagupit ito ng latigo ni Mang Casio, ang kilalang albularyo sa bayan. Hindi ko na ito sinabi pa kay Dindo sa takot na baka magwala pa ang aking kaibigan. Kinausap namin ng mag-asawa. Hindi naman daw nila sinasadyang mapagawi sa babuyan ng matandang Casio. Siguro'y dala na marahil ng kanilang katandaan ay hindi na nila makontrol pa ang kanilang mga sarili. Nalungkot ako dahil parang nabaliwala ang lahat ng pagkontrol namin sa kanila para wag nang lumapit sa ibang kabayan.
Ang sabi pa ng mga magulang ni Dindo, baka daw pwede na niyang pagpahingahin ang mga ito. Napayuko ako at inisip na baka pagod na ang mga ito. Baka nga kailangan na nilang magpahinga. Masakit man, wala akong nagawa kundi iwanan silang magpamilya para magkausap ng masinsinan. Hindi ko na alam kung ano pa ang mga sumunod na nangyari. Dahil basta na lang pumalahaw ng iyak si Dindo makalipas ang ilang sandali. Nang puntahan ko siya sa kanilang bahay, gayon na lang ang labis kong pagkagulat nang mapagtantong ang kanyang mga magulang ay pumanaw na. Labis ang pagluluksa namin ng aking mga magulang. Hindi lang basta kaibigan ng turing namin sa mga magulang ni Dindo, kundi sila ay aming kapamilya. Sila lang ang nakaiintindi sa panahong walang-wala kami. Gayon na lang ang paghahanap ko ng paraan para kahit paano madamayan ko ang aking kaibigan. Nalulungkot ako sa sinapit ng kanyang mga magulang. Kay buti ng mga ito. Kaya hindi ko kayang isiping may mga taong halang ang kaluluwa at kasiyahan ng pumatay ng kapwa. Wala naman na kaming magagawa. Nangyari na ang dapat na mangyari. Kaya naman wala kaming ibang maihihiling kundi sana'y makarma ang taong nanakit sa aming mga kaibigan. Kahit pa aswang sila. Mas marumi pa ang isip ng mga taong kala ko ay makakatulong sa amin. Pero hindi naman pala. Pinili naming umusad at magkatuwang na binigyan ng maayos na libing ang mga magulang ni Dindo. Hindi ko akalaing ikalulungkot niya ng gusto ang katotohanan na wala na siyang mga magulang. Maya-maya pa ay nagpaalam siya sa amin. Magpapalamig lang daw siya. Humingi siya ng dispensa na hindi niya masasabi sa amin kung saan siya pupunta. Wala kaming nagawa kundi irespeto ang desisyon niya. Alam kong babalik din siya kapag natanggap na niya ang masakit na kapalaran. Nagpatuloy kami ng aking mga magulang sa buhay. Inasikaso nila ang lupaing ibinigay ni Dindo sa kanila. Samantalang ako naman ay bumalik sa Makati para gawin ang aking trabaho. 3 taon na mula nang huli kong makita si Dindo. Matagal na din. Nawalan na kami ng balita sa kanya. Hindi ko din naman alam kung saan banda siya hahanapin. Pero nagulat ako nang makita ko siya sa bar na pinagtatrabahuhan ko isang araw. Nagpunta siya sa bar para magpakasaya at iba't ibang mukha ng babae ang kanyang nakakasama. Hindi ko naman talaga balak pairali ng aking kuryosidad kung hindi ko lang siya aksidenteng nakita nung gabing yun sa CR nang makaramdam ako ng panunubig. May kahalikan siyang babae. Isinandal niya ito sa dingding. Hindi ito yung tipikal na babaeng elegante kagaya ng nakasanayan kong tinuturo niya na gusto niyang maging kasintahan. Kilala ko ang kilos at galawan nito. Sila ang mga babaeng pukpok. Naging maalab ang halikan ng dalawa. Tila ba sila lang ang tao sa lugar na yun? Gusto ko siyang makausap pero hindi ako magkaroon ng pagkakataon. Sa kalagitnaan ng kanilang romansa, nangisay bigla ang babae sa kanyang harapan. Nagulat ako at napasinghap. Unang tumatak sa aking isipan ay ang salitang delikado nang makita akong nabutas ang dibdib ng babae. Bumulwak mula roon ang malapot nitong dugo, kasabay ng paghugot ni Dindo sa sarili niyang kamay. Ibinaon niya pala ito doon. Nanginig ako at nakaramdam ng matinding takot. Sigurado ako, krimen ang nakita kong ginawa niya. Maya-maya lang, nahindik ako nang ilabas niya mula sa butas na dibdib ang puso ng babae. Tumitibok-tibok pa ito at umaalingasaw sa lansa.
Walang habas niyang nilantakan nito kahit paman umuungol ang kaulayaw sa tindi ng pagmamakaawa. Bago pa man niya ako mapansin, nagsalita siya. Tinawag niya ang pangalan ko. Matagal na panahon daw niyang tiniis ang maging kakaiba, pero hindi na niya kayang pigilan pa. Alam niyang aswang siya, pero mas lumala iyon nang tanggapin niya ang bertud ng pagkaaswang ng kanyang namayapang mga magulang. Nagsimula lang daw ito nang makipagbasag ulo siya sa lugar na pinaglulunggaan niya. Nagalit siya nang tinawag siyang aswang. Pinagbubugbog niya ang mga ito at walang kahit sino ang nakaganti sa kanya dahil sa taglay niyang lakas. Nang maamoy niya ang kanilang mga dugo, ay nakaramdam na daw siya ng kakaibang uhaw na hindi maipaliwanag. Nang makita niyang duguan na sila ay isa-isa niyang nilundaga ng kanyang mga kalaban at pinagkakalmot. Nagkaroon siyang bigla ng matutulis na kuko na hindi niya alam kung paano tumubo. Nang ngumanga naman siya, ay nagkaroon din siyang bigla ng pambihirang pangil na hindi niya alam kung saan nanggaling. Wala ni isa sa 4 na lalaki ang nakatakas. Ginutay-gutay niya ang kanilang katawan at kinain ang kanilang mga lamang loob. Sinimot niyang lahat at walang ni kaunting tinira. Ayon pa kay Dindo, tila mas lumakas siya nang makakain ng lamang loob ng tao. Halos mahimatay ako sa takot habang sapo ang naghuramentado kong dibdib. Nagdalawang isip ako kung isusumbong ko ba siya o hindi. Isa lang ang tumatak sa isip ko. Hindi lang hayop ang kinakain ni Dindo. Kumakain na din siya ng tao. Nangihinang tinanong ko siya kung bakit siya nagbago. Magkaibigan kami, pero sa ginagawa niya, para na din niya akong tinuturing na isang pagkain. Sabi niya, masyado na daw mapanghusga ang mga tao. Wala nang pinipili. Mga magulang niya o kahit siya, desididong saktan ng mga ito. Mariin kong itinanggi sa kanya yon. Nawalang bigla ang aking takot at sinabi sa kanya na ako man ay kagaya niyang hinusgahan din, pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob. Ayaw kong mas lalo kaming magmukhang miserable habang ang mga taong nananakit sa amin ay nagdiriwang na parang malaking halaga ang napanalunan. Humarap siya sa akin at hindi ko napigilan ang mapailing nang makita ang kanyang dugoang bibig. Ibang-iba na siya sa dati. Baka nga kumakalaban na siya sa Panginoon. Nalulungkot ako pero hindi ko naman siya magawang kumbinsihin na itigil na niya ang ginagawa niya. Pagkatapos naming mag-usap ng gabing yon, mas lalo siyang lumala. Marami na siyang nabibiktima. Karamihan ay mga babaeng mababa ang lipad. Napagkamalan siyang serial killer sa isang balita, pero walang nakakaalam na isa siyang gutom na aswang na hayok sa lamang loob. Isang gabi, naglalakad ako pa uwi nang makaramdam ako ng pagkabalisa. Hindi ko ito pinansin nung una kasi naisip ko marami pa namang tao at maaga pa naman. Malapit na ako sa bahay nang hindi ko sinasadyang mapatingala sa bubong ng tinitirahan naming bahay. Napahinto ako sa paglalakad at makailang beses na kinusot ang aking mga mata. Sigurado ako, bulto ni Dindo ang nakita kong nasa tuktok ng bubong at pagapang-gapang na nakatingala sa maliwanag at bilog na buwan. Magulo ang buhok niya at payat ang katawang tila nanlilimahid sa dumi. Yung tipong may pinapahid na grasa sa kanyang katawan. Sa tingin ko ay may inaabangan na naman siya. Hindi nga ako nagkamali. Nagkubli siya sa dilim at hinintay ang babaeng nakita kong ginabi na sa paglalakad mula sa eskwelahan. Suot pa nito ang uniforme at
kip-kipang libro. Sinagilahan ako ng takot. Mukhang balak niyang biktimahin ang babae. Gusto ko man siyang tulungan ay natatakot naman ako kay Dindo. Palingon-lingon ang babae sa paligid na tila natatakot. Muli kong nakita si Dindo na gumagapang sa malaking sanga ng kahoy na pinagtataguan niya. Sa tingin ko'y balak niyang linlangin ang babae. Papalapit na kasi ang dalaga sa kinaroroonan niya, kaya ang ginawa ko ay sumitsit ako dahilan para mapalingon siya sa akin. Hindi ko naman nakalaing isang malaking pagkakamali pala ang aking ginawa. Nagkaroon kasi si Dindo ng pagkakataon na mabilis makalapit sa babae at dinambahan ito. Nanlaki ang mga mata ng babae at mabilis na napaatras. Ni hindi ito nakapagsalita sa labis na gulat dahil nasa anyong aswang si Dindo. Napalingon sa akin ang babae at nagmakaawa. Inabot ko ang kamay ng babae at sinubukang hawakan, ngunit umangil si Dindo at walang sabi-sabing dinambahan ng babae at sinakal. Hindi pa siya nakontento. Dinaganan niya ang babae at marahas na hinila ang buhok nito, dahilan para mapaliyad ang malulusob nitong dibdib sa harapan ko. Hiniklas niya ang damit nito at pinadaanan ng matulis na kuko ang balat, bago tinusok at binutasan ng malaki. Bumulwak ang dugo sa dibdib ng babae at naluluha itong napatitig sa akin dahil sa nadaramang sakit. Dito na ako tuluyang napaatras. Dahil sa takot ay nagtatakbo na ako palayo sa kanya at hindi na sinubukang tulungan ng babae. Alam ko naman na wala na akong magagawa. Kailangan ko nang tumakas at baka ako naman ang isunod ni Dindo. Sa tingin ko sa kanya ay hindi na niya ako kinikilala. Mula noon ay iniwasan ko na si Dindo. Nalungkot ako sa sinapit ng pagkakaibigan namin. Humantong sa walang kwenta ang lahat. Nagpatianod si Dindo sa bugso ng kanyang emosyon. Kinalimutan na niya ang pagiging tao. Nakakalungkot isiping dati pinili niyang maging doktor upang sa kabila ng lahat ay makatulong sa mga taong nangangailangan at makapagligtas ng buhay. Pero ngayon, niyakap na niya ang pagiging aswang. Umalis kami sa dati naming tinitirahan matapos kong isalaysay kina mama at papa ang nangyari kay Dindo. Iniwan namin ang lupaing ibinigay nila sa amin at inihabilin sa kanilang abogado, samantalang ang orihinal naming pagmamay-ari ay ibinenta namin at ginamit para makapagsimula ng bagong buhay. Nakapag-asawa na ako ngayon at nagkaanak, pero hindi ko na nakita pang muli si Dindo. Nagulat na lang ako nang muling makipag-usap sa amin ng kanyang abogado, tsaka sinabing ang lupang ibinigay nila sa amin ay tuluyan na niyang ipinalipat sa aking pangalan. May sulat pa siyang pinabasa sa akin na ayon sa liham, ang ibinigay niya ay ibinigay na. Hindi na niya ito babawiin pa. Magkaibigan pa din daw kami, pero sadyang iba na ang kanyang mundo at hindi kagaya sa akin. Mataas ang pangarap niya pero mababa lamang ang nakamit niya. Isa daw siyang aswang na mababa ang lipad at hindi na kailangang hanapin pa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. Mapagpalang araw, Kuya Chris. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang May. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari nung dalaga pa lamang ako. Alam ko pong masyado na itong matagal para alalahanin pa, pero magpahanggang sa ngayon ay hindi ko pa din nakakalimutan ang trahedyang nangyari sa aming magkakaibigan. Hindi ko kayang isiping kargo de konsensya ko pa din ang kanilang naging kamatayan. Nakahiligan na namin ang aking mga kaibigan ng magliw-aliw sa halos bawat probinsyang nakikita namin sa internet.
Simula nang tumungtong kami sa college ay palagi na kaming nag-aayaan na magpunta sa naggagandahang tourist spots sa buong Pilipinas. Namamasyal kami sa mga malalayong lugar para maghanap ng masasarap na putahe kung saan natataon namang may piyesta sa aming pinupuntahan. Halos lahat na yata ng lugar sa buong bansa ay napuntahan na namin, maliban sa iilang lugar na nasa parting Kabisayaan. Ayaw ko mang makadama ng excitement, pero pinaniniwalaang may nakatagong baryo ng mga aswang sa bandang iyon ng Pilipinas. Dahil mahilig mag-browse ng mga kakaibang lugar ang kaibigan kong si Alice, ay inaya niya kami na magbakasyon at magtungo sa Bacolod para magbakasyon. Nataong ipinagdiriwang ng mga tao sa lugar na iyon ang Mascara Festival. Sikat ang piyestang iyon sa amin dahil minsan na ipapalabas ito sa telebisyon. Para personal na maranasan ang ganda at saya ng nasabing selebrasyon, ay nagkasundo kami ng aking mga kaibigan na magpunta doon at makisaya. Natitiyak kong masaya ang makipiesta. Nakita niya kasi sa isang group sa media ang tungkol sa isang baryo doon na may napakagandang views sa gitna ng tila mala-historical na lugar. May naggagandahang pasyalan at sa bawat spot may nakatagong kwento na sabik din kaming matuklasan. Napag-alaman naming dinadayo ang nasabing lugar ng mga tao dahil namimigay ng libreng pagkain sa nasabing lugar tuwing piyesta at open pa sila sa mga dayong kagaya namin. Palangiti at maasikaso pa ang mga residente doon na nakahandang magsilbi sa mga bakasyonista. May isang sikat na bahay paupahan doon na dinarayo ng mga turista dahil sa bukod sa mababaitang mga tao doon ay napakaraming magagandang tanawin sa likurang bahagi ng malaking gusali. Nagkayayaan kaming dalawa para magpunta at magbakasyon na din. Best friend ko si Alice. Malapit ang mga magulang namin sa isa't isa, kaya hindi na din kami halos mapaghiwalay. Wala namang problema sa aking mga magulang kung magbakasyon kami dahil nagpapaalam naman kami ng maayos. At naging mabuting anak kaya siguro'y hinahayaan nila kaming gawin ang lahat ng bagay na gusto naming gawin. Para masaya, isinama namin sa bakasyon ng dalawang close friend namin na sina Lorraine at Nadia. Nasa sasakyan pa lang ay nag-iisip na kami ng mga magagandang bagay na pwede naming gawin sa Bacolod. Nag-land trip kami. Sabay isinakay sa isang malaking barge ang aming kotse para mas lalo kaming makatipid sa pamasahe. Alas 8 ng umaga kami dumating sa Bacolod City. Maaga pa lang pero marami ng tao sa labas. Nagkakasiyahan at namamasyal. Tingin ko nga, walang tulugan ng mga tao sa bandang ito. Naisip naming dumiretso sa bahay paupahan para makapagpahinga mula sa mahabang biyahe. Kulang kami sa tulog lalo na't alas 2 ng umaga pa lang kami bumiyahe mula sa bahay. Sa labas pa lamang ng bahay paupahan ay sinalubong na kami ng katiwalang si Aling Asunta. Sabi niya, siya daw ang magsisilbing landlady at sana daw ay maging maayos ang pag-stay namin sa kanilang lugar. Tuwang-tuwa naman kami ng aking mga kaibigan. Hindi ko akalaing makakapasyal kami sa malayong lugar tapos ay mag-e-enjoy pa talaga kami ng husto. Bali malaki ang bahay na paupahan at hindi lang naman kami ang umuukupa. Sa tingin ko, may magbabarkada ding kagaya namin sa kabilang kwarto. Puro nga lang lalaki at kay kukulit. Nang magkasabay kami sa pagpasok sa aming mga kwarto, ay nagkanya-kanya sa pagkindatan ng 4 na lalaki sa amin. Hindi nakatiis ang ilan sa kanila at nakipagkilala. Napag-alaman namin na mula din pala sila sa Maynila at halos sabay lang kaming dumating. Ang nangyari, mas lalo tuloy kaming dumami dahil imbis na 4
ay 8 na kaming namamasyal sa labas tuwing gabi. May kalayuan ng bahay paupahan sa mismong syudad ng Bacolod. Pero ayos lang naman sa amin dahil bakasyon ang hanap namin at mamamasyal sa nagagandahang lugar ng nasabing syudad. Bago pumasok ay sinenyosan ako ni Alice na iba raw ang kutob niya sa bahay na pinasukan namin. Nagpepiesta din ng mga ito at mukhang abala, pero napansin ko din na tila bingi ang mga tao sa lugar na to. Imbis na plano kong mag-enjoy ay hindi ko magawa. Para kasing bigla akong kinabahan kapag napapalingon sa amin ng iba sa mga nagtatrabaho sa bahay paupahan. Si Nadia ay napansin din ito at hindi niya maiwasang mag-alala. Nang bumaba din daw siya kanina para kumuha ng tubig, ay nakasalubong niya ang isa sa mga katulong at napansing kinakapa lamang nito ang daraanan na para bang hindi nakakakita. Dito na ako nagsimulang kabahan. Kung ano-ano na lang ang aking naiisip at halos hindi ko na na-enjoy ang aming bakasyon. Akala ko nga, ako lang ang nakakapansin. Pero lahat pala kami. Sa grupo ng bakasyonistang nasa lugar na iyon ay kami lang ang pinangingilagan ng mga trabahante marahil dahil sa ilang sa amin. Maingay nga naman kami at minsan nagkakasabay pa sa sigawan, lalo na kapag nagkakatuwaan. Isang gabi, nagreklamo si Lorraine na masama daw ang kanyang pakiramdam. Tila siya'y lalagnatin. Kaya naman nagpresenta si Alice na ipa-check up siya sa doktor. Halos maglupasay na siya sa kakaiyak. Kaya sinabi ko sa kanila na baka may nakain lang siya na bawal o di kaya'y masyado lang siyang napagod. Kaya kailangan niya ng gamot na pantanggal ng stress. Naiwan nga kami ni Nadia sa bahay paupahan at sinilip sa mga bintana ang mga kasambahay. Napagtanto kong marami pala sila at kakaiba akong kumilos. Dahil masyado akong nawirduhan sa kanila, ay nagpasya akong mamasyal sa syudad. Sinubukan kong ayain si Nadia pero tumanggi siya. Sabay sabing mas gusto niya lang daw magpahinga. Wala akong nagawa kundi hayaan na lamang siya. Tanda ko pa, halos hindi mapakali ang mga kasambahay sa nasabing bahay paupahan nang makita nilang paalis ako sakay ng kotse. Sina Lorraine at Alice kasi ay inihatid ng lalaking nakatira sa katabi naming dorm at mukhang sumama pa nga ang 3 niyang kaibigan. Hindi ko naman alam na labis kong pagsisisihan ng pag-alis kong iyon dahil ito ang magiging huling pagkakataon na makikita kong buhay si Nadia. Nang makauwi ako sa bahay paupahan, ay napakasangsang ng amoy ang sumalubong sa akin sa bukana pa lamang ng aming tinutuluyan. Kinabahan ako at dali-daling tumakbo sa loob ng aming kwarto. Ganoon na lang ang panghihilakbot ko sa tagpong aking naabutan. Nakahandusay ang walang buhay na katawan ni Nadia sa sahig. Wakwak ang tiyan at nawawala ang lamang loob nito. Nilapitan ko ang bangkay ng aking kaibigan at pumalahaw ng iyak. Hindi ko alam kung sino ang may gawa nito sa kanya dahil walang CCTV sa buong lugar. Nanginginig na kinapa ko sa kanyang bulsa ang cellphone para sana'y tumawag ng pulis. Ngunit naunahan ako ng kalabog at malalakas na katok sa pinto. Dahilan para una kong itong mabuksan. Bumungad sa akin si Alice sa labas, sabay sabing umalis na daw kami. Hindi kami ligtas sa nasabing lugar. Pinaghahanda niya kami ni Nadia na lumisan na, kaya napahagulgul ako ng iyak dahil sa narinig ko mula sa kanya. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nangyari kay Nadia. Takot na takot ako at hindi makapagsalita. Minsan, naisip kong itanong sa Panginoon kung ano ba ang kasalanan ko at nararanasan ko ito ngayon.
Malungkot na yumuko si Alice sabay sabing wala na kaming magagawa pa para kay Nadia. Hindi kami pwedeng abutin ng gabi sa bahay paupahan. Narinig niyang mamayang gabi idadaos ang piyesta sa bahay paupahan bilang pagdiriwang din ng Maskara Festival. Ayon pa sa nalaman niya, magtatanggal daw ng maskara ang mga tao sa bahay na ito dahil lahat pala sila ay nagbabalat kayo lang. Gusto ko mang magtanong, hindi na niya ako binigyan ng pagkakataon. Mga personal na gamit kagaya ng cellphone, identification card at pera lang ang dinala namin. Sa police station kami dediretso para naman malinawan kami sa kung anuman ang nangyayari. Nagulat nga ako pagkalabas namin ng bahay paupahan at nakita ang nakakapanindig balahibong tagpo. Sa pagkakataong yon ay nasindak kaming dalawa dahil naabutan naming abala ang mga kasambahay sa pagtatrabaho sa kusina. Nasuka ako ng mapagtantong hindi lang basta hayop ang kanilang kinakatay, kundi ang mga guest din kagaya namin. Sinaid nila ang dugo at hinugot ang mga lamang loob. Halos hindi na nga makapaghintay ang ilan sa kanila at lantaran ng nilalantakan ang hilaw na pagkain kahit pa masangsang na ang amoy ng mga yon. Ang iba pa sa mga guest ay walang habas nilang tinatadtad, kaya nagkalat ang mga putol-putol nilang katawan at bumaha ang sariwang dugo. May ginilitan ng leeg at pinugutan ng ulo. Ang ilan sa kanila ay niluto at kasalukuyang pinagtutulungang lantakan ng mga pangunahing bisita na napagtanto naming nasa basement pala ng nasabing paupahan. Nalaman namin ang tungkol doon dahil ayon kay Alice, bago pa man siya makaakyat sa taas ay una siyang sumabay sa mga taong sabik na pumapasok sa basement. May maingay na musika at talaga namang walang mag-aakalang mga halimaw pala ang nananahan sa lugar na ito. Nasaksihan niya ang malagim na sinapit ng mga guest, kaya niya naisip na baka kami na daw ang susunod. Kailangan naming makaalis bago pa man kami mapagdiskitahan ng mga nasabing nilalang. Ang nakakahindik pa doon, ilan lang sa mga kasambahayang nagbago ng anyo, pero ang karamihan sa kanila ay tila ba cannibals na abala sa paglantak ng walang panghihinayang, ni walang pandidiri at hindi nagbabago ng kanilang mga anyo. Taranta kaming napabalik ni Alice sa taas at nag-iyakan. Hindi ko kayang panoorin ang ginagawa ng mga aswang na tila ba hapon pa lamang pero kay babangis na nila. Hysterical na nagwala ako at sinabi kay Alice na paano pa kami makakalabas. Anya, dadaan kami sa bintana para hindi na kami makipaghabulan sa mga aswang. Minuwestrahan niya akong huwag maingay, kaya nanlalamig akong tumango tsaka walang ingay na isinara ang pinto ng aming kwarto. Natatandaan ko pa, hinarang namin ng may kabigatang mesa sa pinto para lang pansamantala nila iyong huwag mabuksan habang naghahanap pa kami ng paraan kung saan kami lalabas. Hindi ko alam kung magagawa ba naming makatakas, pero wala akong magawa kundi ang magtiwala sa aking kaibigan. Hindi ko akalaing sa kabila ng pamumuri ng lahat ng taong nakapagbakasyon sa lugar na to dahil sa taglay na kagandahan at kabaitan ng mga taong nakatira sa lugar na ito, ay may natatago palang lagim na kahihirap talikuran at kalimutan. Malinaw na bahay ng mga aswang ang paupahan na tinuluyan namin. Kaya kapag pinagpiestahan kami, ay wala kaming kawala. Mabuti na lang, mabilis kumilos si Alice. Nagtali siya ng kumot sa bintana at anya, doon daw kami dadaan. Pinauna niya ako at sinabihang kapag nakababa na ako, ay tumakbo ako ng mabilis at wag nang lilingon pa. Pumayag ako sa kanyang sinabi.
Pero hindi ko inaasahang iba pala ang magiging kapalit ng pagkakaligtas ko mula sa mga aswang. Nang sumayad kasi ang mga paa ko sa lupa, nakita ko ang pagkahuli ng mga aswang kay Alice. Nagsisisigaw siya at sinabing wag na akong babalik. Wala akong ibang mapagpipilian kundi ang tumakbo at wag nang lumingon. Kahit hinihingal, kaagad kong tinakbo ang distansya ng aming sasakyan, tsaka nagmamadali sa paglulan. Pinaharurot ko ang sasakyan palayo sa bahay paupahan. Alam kong karuwagan ang ginawa kong pagtakas, pero halos mabaliw ako ng mga panahong iyon. Hindi ko alam kung paano ako nabuhay. Habang tinatahak ng aking kotse ang madilim na kalsada, ay may nag-aabang sa akin sa unahan. Nakilala ko ang isa sa kanila. Sa katunayan niyan, namataan ko siyang nagtatrabaho sa bahay paupahan bilang isang hardinero. Hindi ko alam kung pati siya ay aswang din. Dahil nang parahin niya ang aking sasakyan, ay hindi ko siya hinintuan. Kitang-kita ko ang sindak sa kanyang muka. Gayunpaman, ayaw ko nang magtiwala. Ilang saglit lang, natanaw ko mula sa side view mirror na may kung anong mga nilalang ang lumundag sa kanya tsaka siya pinagtulungang lantakan. Buong akala ko magiging masaya ang aming pamamasyal at pakikipamiesta. Hindi ko akalaing magdudulot ito ng matinding trauma sa buhay ko. Ewan ko ba, sa kabila ng lahat ng aking pinagdaanan, nilakasan ko ang aking loob. Nagtungo ako sa police station at ikinuwento ang lahat ng nangyari. Alam kong nagmamadali ako ng gabing iyon at umaasa akong buhay pa si Alice. At baka binihag lang nila kaya nagpasama ako sa isang pulis na siyang bukod tanging naniwala sa akin na may aswang kaming nakasagupa ng gabing yon. Madaling araw na nang makabalik kami sa malaking bahay. Yung pulis na sumama sa akin ay tawagin na lang natin sa pangalang Elmer. Nagulat ako nang dumating kami ilang metro ang layo sa bahay. Tinanggal niya ang kanyang uniforme at nagpalit ng normal na damit ng isang mamamayan. Sa halip na baril, naglabas siya ng buntot pagi at langis na alam kong makapangyarihan at pambihira ang naibibigay na kaligtasan sa amin. Sabi ni Elmer, wag daw akong hihiwalay sa kanya. Ang totoo niyan, marami na daw talaga ang nagrereklamong bakasyonista sa bahay paupahan. Hindi lang ito binibigyang pansin ng mga otoridad dahil iniisip nilang may sayad lang ang lahat ng nagtatangkang magpunta sa nasabing lugar. Sumunod ako at nanatiling nakadikit sa kanya habang may hawak din akong sibat. Ayon pa kay Elmer, hindi uubra ang posas o normal na bala ng baril sa pagsugod sa mga aswang. Dahil may mga bagay na sadyang nilikha bilang pangontra sa kanila. Tahimik na nang makarating kami sa bahay paupahan at tila ba nahahapo ang lahat ng aswang. Sa dami ba naman ng nilantakan nila, imposibleng may gutom at hayok pang nilalang sa mga oras na ito. Impit akong napaiyak nang matapakan ng aking paa ang isang putol na kamay na may suot na pamilyar na bracelet. Kay Alice. Alam kong sa kanya ang kamay na iyon dahil nakikita ko ang pamilyar na nunal sa kanyang palad na madalas kong pansinin na ikinatatawa niya noon. Mas lalong nangangalit ang aking mga bagang at inalerto ang paligid. Kailangan kong mahanap ang aking kaibigan. Sa nakita ko sa kanyang kamay, hindi na ako umaasang buhay pa siya. Pero ang mabigyan man lang siya ng maayos na libing bilang pasasalamat sa ginawa niyang pagpapatakas sa akin ay hindi ko ipagkakait. Yun lang naman ang sadya ko sa bahay na iyon, kabaligtaran sa sinabi ni Elmer na may mga kaibigan din daw siyang nabiktima ng mga nasabing aswang noon at kailangan niya ding paghigantihan ngayon.
Sinuyod na namin ang buong lugar pero wala kaming nakitang maski isa sa mga aswang na pagala-gala sa paligid. Hula ko, bago pa man kami dumating ay nagsialisan na sila matapos gumawa ng kalunos-lunos na trahedya na pumatay sa aking mga kaibigan. Sa aming apat, tanging kaming dalawa lamang ni Lorraine ang nakauwing buhay. Sa halip na husgahan ay mas lalo kaming napalapit sa isa't isa at naniniwalang balang araw muli naming makakaharap ang mga aswang na lumapastangan sa amin. Nagsilbing aral sa akin ang pangyayaring iyon, kaya magmula nun, hindi na ako basta-basta nakikipiesta sa kahit saang lugar. Nagtanda na ako at alam kong hindi ako ligtas sa banyagang lugar na akala ko ay maganda pero nakamaskara lang din pala. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento at maraming salamat po sa inyo. Ako po si May, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.